So, welcome back ulit sa ating YouTube channel, guys. So, nandito na naman tayo. Nagbabalik ulit tayo. So, yung mga bago dyan, at saka yung wala pa talagang alam sa mechanics ngayon ng kabal, tuturo ko kayo kung paano magkaroon ng force gem ngayon. Okay, so, yung unang-unang gagawin nyo para magkaroon kayo ng force gem, syempre, magpa-farm kayo ng dungeon. So, lahat ng dungeon is may purpose. May purpose lahat ng dungeon kung ano yung mga ano natin makukuha. Okay, so unang-una guys, kapag nagda-dungeon tayo, meron kayong makukuha mga ganito, upgrade core at saka force core. So iba't ibang klase yan. Upgrade core medium, upgrade core low, at upgrade core high. At saka highest na din, pero wala pang highest ngayon eh. So hanggang high pa lang tayo. Dito naman sa force core, same lang, merong low, medium at saka high. So, maliban doon, meron pang rare na pwede natin makuha. So, ganun yung gagawin nyo guys. Kapag nakakuha kayo ng mga bato, ayan, yung mga bato ni Darna. Ayan, kapag nakakuha kayo ng mga ganyan, ipunin nyo kahit pasampu-sampu lang. Ibebenta nyo. Kasi hindi nyo pa kailangan sa ngayon yan eh. Hindi nyo pa kailangan. So, ang importante dito, magkaroon kayo ng force gem para makabili kayo ng set. Yung panimula lang. Since na may expiration or durational yung binigay ng ating mga developer. Okay? May duration yan eh. 5,000 yun. Itong ganitong set. Eto. Ayan. Merong ano yan, mga expiration. So, 5 days lang siya. Makikita nyo naman dito. Ownership period, 5 days. So, sa loob ng 5 days, magamit nyo siya. Pero kapag tapos na yung 5 days, wala na. So, ano yung gagawin nyo? Wala kayong set. So, kapag nagki-quest naman kayo hanggang level 110 guys, max level, sabihin natin max level, meron namang reward. So, mga ganito, yung mga plus 8. So, pwede na yung panimula. Lahat yung susuotin nyo guys. Lahat ng mga ganito nyo, susuotin nyo yung mga plus 8. So, maliban dun guys, syempre wala tayong weapon. Yun yung problema talaga ng karamihan. So, ngayon pa lang, dapat, habang hindi pa expired yung ano nyo, yung free, yung mga preset at saka free weapon, ito, free. Okay, yung mga 5 days na yan, yung gagawin nyo guys, magpa-farm na agad kayo. Huwag nyo na patagalin. Kasi kapag hindi kayo maka-farm, hindi talaga kayo magkakaroon ng weapon na panimula. Baka yung magamit nyo lang dyan, yung mga ano lang, iron sword. So, kailangan nyo na mag-farm agad para magkaroon kayo ng pambili ng ano, ng weapon nyo na pansamantala. Kumbaga, kahit man lang ano dyan, yung mga, ano ba tawag dito? Yung mga critical lang. Okay, punta na tayo ng auction. Papakita ko na lang sa inyo. Example ko na lang sa blade. Okay, kahit ano man lang dyan. Osmium na fatal. Search natin dito. Fatal. So, kahit ganito lang guys. Kahit ganyan lang. Ayan, kahit ganito. Pwede na yung panimula. Wag lang yung ano talaga, yung masyadong wala talagang kalaman-laman. So, tignan nyo yung presyo. So, mura lang. Affordable to ng mga baguhan. Kasi magkakaroon kayo ng force gem. So, kakabenta nyo lang ng mga cores. So, yung sinabi ko nga kanina, mamaya babalikan pa rin natin yan. So, ayan. Ito yung mga panimula. So, baka na mga problema kayo kung saan kayo kukuha ng weapon. Wala kayong pambili. Siyempre, yung sinabi ko nga kanina, kapag meron na kayong course, punta kayo dito sa auction, okay? Dito yan makikita guys. Ayan, nandito sa gilid. Itong agent shop. Pero kapag wala dyan, yung agent shop, halimbawa, inalis na yan dyan, or wala na talaga, punta lang kayo sa Bloody Eyes. Dito sa map na to, Bloody Eyes. Ito yung Bloody Eyes. Okay? So, teleport na kayo dito. Dito. Kasi ito yung pinaka, ano niya, city or village pala. Okay? So, yun. Punta kayo dito. Ito yun. Mabasa nyo naman dito, agent shop. So, yun. Punta kayo dito sa register. Huwag dito sa buy. Kasi yung buy, kung bibili kayo. Yung register, kapag magsisell kayo. Okay? So, gagawin nyo. Halimbawa, ito yung mga course ko. I-double tap nyo lang yung isa dyan. Okay, hindi naman lahat yan. Pa isa-isa yung pagbibenta. So, double tap nyo lang kahit isa. So, bago yun, guys, pala.
Halimbawa, upgrade core high yung ibebenta nyo, or example ko na lang to, example lang to, upgrade core high. So, kahit ano doon, upgrade core medium, upgrade core low. So, example lang to. So, halimbawa, upgrade core high yung ibebenta nyo, punta muna kayo dito sa buy. Tapos, scroll nyo, dito, hanapin nyo yung upgrade items. Ito. Kapag nakita nyo yung upgrade items, pindutin nyo yung course. Tapos, dito sa all, select nyo tong all. Tapos, hanapin nyo dito yung upgrade core. Kasi nga, upgrade core high yung ano natin. Or upgrade core. So, ito. Select nyo yung upgrade core. Tapos, dito naman, sa total, yung sa gitna, pindutin nyo pa rin. Tapos, dito, set nyo yung high. Kasi, upgrade core high nga yung gusto nating ibenta. Para makita natin. Okay. Tapos, dito naman, dito sa taas, guys. Ito ang pinakataas. Eto, kung nakita nyo yung arrow ng ano ko, yung mouse ko, pindutin nyo lang yan. Tapos dito naman, yung course gem low order, isaset nyo sa low order. Kasi kapag naka high order yan, yung makikita nyo dito agad, yung bubungad sa inyo, yung pinakamahal. Okay, so set nyo ngayon sa course gem low order para makita nyo kung ano yung minimum na presyo. Ayan, yung minimum na presyo ng upgrade core high, so 10 gems na agad siya. 10 gems. So, wag kayong magbabasa. Halimbawa, dinoble tap nyo dito. Halimbawa, i-register nyo na yung gusto nyo ibenta. Double tap. Makikita nyo dito yung minimum price. Ibig sabihin na ito ng yung minimum. Ito yung minimum price. Yung 2 gems lang. Baka i-register nyo yan agad So, wag ganun. Kasi kapag na-register nyo yan lahat ng ganitong price, mabibili yan sa pinakamura. So, wag rin kayo dito, wag nyo rin isa-set agad dito sa average price. Kasi possible na nag-iiba-iba yung price dun sa auction. So, yung gagawin nyo, bago kayo magbenta, babasahin nyo muna. Okay? Yung example nga kanina, yung upgrade core high, ito. Babasahin nyo, ibibenta nyo. Wag nyo muna i-double tap dyan, wag nyo muna i-register. Punta nga muna kayo sa dito. Hanapin nyo muna yung item na gusto nyo ibenta. So, kung nahanap nyo na, makikita nyo agad dito yung minimum price. Gayahin nyo lang, huwag nyo bababaan yung price kasi mas bababa yung demand. Halimbawa, dito yung pinaka minimum price is 12 gems. Yung gagawin nyo guys dito, kapag minimum yung 12 gems, yun din yung gagawin nyo. Huwag nyo bababa. Halimbawa, minimum dito is 12 gems at saka yung ginawa nyo, sinil nyo ng 10 gems. So, yung mangyayari dyan, yung iba gagaya rin, magiging 10 gems. So, yung pangit dun is bababa yung demand. I mean, hindi na kumbaga bababa talaga yung presyo ng item. Imbis na mabenta natin sa mahal, bababa. Okay? So, gayahin nyo lang lagi. Yung pag-refresh nyan, pindutin nyo lang ulit dito para ma-refresh. Okay? So, yun. 12 gems yung So, kapag ganito, double tap nyo na. Dito naman, set nyo na dito yung 12. Ita-type nyo dito guys, 12. Ito, kasi 12 gems yun yung naita natin na minimum. So, okay nyo lang. Kapag na-okay nyo, make sure na pinindot nyo yung okay. Tapos dito, ipa-plus nyo to hanggang sa ilan yung ibebenta nyo. Halimbawa, mayroon kayong 11 na upgrade core, tapos 6 lang yung gusto nyo ibenta. So, ganyan lang. 6 lang. At saka, register item. So, make sure na walang naka-check dito. Okay? So, yan lang. Example lang yun guys. Kapag na-register item nyo na, may confirmation lang yan. Kapag kinonfirm nyo, then okay na. Okay na siya. So, baka magtatanong kayo kung bakit hindi pa nabibili yung sinel nyo dito. So, kung babasahin nyo dito guys, merong nakasulat na sale items will appear in the list after a randomly set period of time. 10 minutes to 30 minutes. Ibig sabihin nun guys, kapag nag-sale daw kayo dito sa auction, kapag nilapat nyo, niregister, ayun, niregister ko na, 10 to 30 minutes daw before siya makita ng ibang buyer dito. Halimbawa, nirefresh mo yan, hinanap mo ngayon dito yung mo, so wala, hindi mo makikita yung nilagay mo agad. Kasi, 10 to 30 minutes daw before siya ma-apply dito sa auction. So, yun yung ginawa ng mga developer para maiwasan yung mga spamming. Meron kasi nag-spam dito, so hindi ko na sasabihin kung ano yun sa video na to. Okay? So, yun yung gagawin nyo guys.
So, halimbawa naman, 4 score yung ibebenta nyo. Example ko, 4 score. Example lang to na high yung ibebenta natin na 4 score. So, katulad nga ng sinabi ko kanina, basahin nyo muna kung ano yung ibebenta nyo. Tapos, search nyo ngayon dito sa buy. Hanapin nyo muna yung ano nyo. So, yung course nga, upgrade core or 4 score, same lang sila ng category. Nandito sila sa upgrade items, tapos sa course. So, dito nyo napipindutin yun para mahanap nyo yung 4 score. Ito yung 4 score. Ayan, 4 score. Tapos, set nyo pa rin dito yung high, kasi high yung bebenta natin. Tapos, dito, make sure na naka-low order. So, mura lang yung 4 score, guys. 2 gems lang per piece. Okay, so ganun rin yung gagawin nyo. Halimbawa, ito. Type nyo lang dito, 2 gems. Tapos, okay nyo lang. Tapos, set nyo yung, yung kung ilan yung ibebenta nyo. Okay? So, ganun lang. Ganun lang kadali. Diba? Napaka-simple para magkaroon dito ng force gem. So, wag kayo magre-reklamo kung wala kayong force gem kasi hindi nyo pa alam kung ano yung mga gagawin nyo dito. Kasi kapag nalaman nyo yung mga diskarte dito, magkakaroon kayo ng force gem ng mabilisan. Lalo na makapulot kayo ng mga items. Example ko sa inyo, kapag nakapulot kayo ng items, pwede nyo suotin, pwede nyo rebenta. Pero, mas advisable ko sa ngayon sa mga free-to-play, sa mga free-to-play, mas advisable ko na ibenta nyo na lang muna. Kasi mahal pa yung mga item ngayon. Kasi, kapag umabot yan ng next update, kapag umabot yan ng next update or sa mga future updates pa, possible na bumaba yung presyo ng lahat na presyo ngayon. Okay, lahat yan, bababa yan, magsisibabaan yan. So, ngayon lang mahal yan kasi nandito pa tayo sa opening era pa lang ng Kabal. So, ganun yung way para magkaroon kayo ng force gem. Maliban dong guys, yung mga simple lang na mga maupulot nyo. Halimbawa, yung ano ba tawag dito? Mga weapon na death blow, kahit 1 slot, benta nyo dito. Check nyo yung mga presyo. Kahit 5 gems lang yan, malaking tulong pa rin yan sa inyo. Okay, so ngayon, tuturuan ko na naman kayo ng kung paano magkakaroon kayo ng weapon. So, about naman tayo sa weapon. Since na wala talaga yung weapon, walang free sa quest na weapon. So, example ko to sa lahat ng character to Punta kayo dito sa weapon. Sa auction pa rin to guys. Dito sa buy category. Tapos sa weapon. Tapos dito naman, hanapin nyo, depende sa class nyo. Kung magic type kayo, orb. Kung mga force naman kayo, katulad ng mga sword type na force shielder at saka force blader, ganon. Crystal yung hanapin nyo dito. Sa mga blader naman, or force shielder or force blader, basta may mga blade, mga katana, pwedeng blade, dalawa. Nasa inyo yan. Dito naman sa warrior, day katana at saka great sword. Sa ano naman, gladiator is etong chakram natin. Okay, so example ko muna sa inyo sa orb or blade na lang kasi yun yung karamihan ngayon. Ngayon sa blade, example ko, kung bibili lang kayo ng item, syempre yung panimula lang, huwag kayo bibili ng mahal kasi wala pa nga tayong force gem, panimula pa lang. So yung gagawin nyo, hanap kayo dito, osmium lang muna or shadow titanium, okay na yun, panimula lang. Basta may weapon kayo, makapag-farm kayo kasi yun yung importante. So example natin sa osmium. Tapos kapag nandito kayo sa osmium guys, puntahan nyo muna to, yung epic, kung anong klase ng epic yung gusto nyo. So syempre kapag weapon guys, death blow or fatal, wag na kayong maghanap ng iba. Pwede ring outrageous kung walang-wala talaga kayong pera. Pero eto yung mas maganda, yung fatal or death blow para sa critical. Tapos dito set lagi yung force gem low order para yung pinakamura. Okay, yung ngayon maghahanap kayo ng 2 slot na critical. Pwedeng critical rate or pwedeng critical damage. Nasa sa inyo na yan. Pero mas mahal yung critical damage guys compare sa critical rate. So katulad nito, ito critical rate lang yan. Mga mura lang yan. Meron din dito. 2 slot yung kukunin nyo lagi guys. Panimula lang to. Para lang to sa panimula. Huwag muna kayo maghanap ng perfect kung wala pa yung pambili. Okay. So kung makahanap kayo ng critical damage, babasahin nyo naman yan dito. Kung rate siya, ganito, critical rate up or critical damage.
Okay, lahat dito na binebenta, mga rate. So, mas mahal, nandito pa yan sa baba, yung mga critical damage. So, depende yan sa inyo guys, sa preference nyo kung critical damage or rate. Ito yung critical damage, so 10 gems lang siya. Isipin nyo kung makakapulot kayo ng mga upgrade course, ibebenta nyo, so mas malaking halaga pa yung makukuha nyo course gem para makabili kayo ng weapon. Panimula pa lang to guys, wag kayo mag-i-expect ng gusto nyo agad ng mga fatal na na mga gandang items kasi hindi nyo pa ma-achieve yun sa umpisa. Okay, so dito scroll muna natin to. Scroll natin para malaman nyo yung mga presyo ng mga mamahaling fatal. Ayan, 1.4k na force gem. Ito naman 1.3. So kapag maghahanap kayo ng perfect na weapon guys, or kahit basta perfect, set nyo lagi sa force gem high order kasi hindi kayo makakita ng low order. Pero depende pa rin yun sa category kasi halimbawa sa pet, kung nandun kayo bibili kayo ng pet, syempre set nyo sa low order. Pero sa mga ganitong klase na maraming binibenta, maraming demand, hindi nyo makikita yung mga rare dito sa force gem low order kasi meron limit yung pag-i-scroll mo dito. Merong limit. So sagad natin para makita nyo. Sagad natin to sa pinakababa. Hindi nyo dito makikita. Ayan So yung pinaka minimum lang 10 gems pa rin. Wala pa ring rare. So syempre set nyo sa high order. So yun lang. Yun na yung mga gagawin nyo kasi nandito pa lang tayo sa umpisa So ito lang yung mga gagawin nyo guys sa ngayon para doon sa mga nagre-reklamo kung ano daw yung weapon nila. So yun, meron na kayo. At saka sa mga gusto magka force gem na ituro ko na sa video na to. Okay, so wag nyo kalimutan i-like yung video natin guys at i-share nyo na din. Okay, mag-comment na lang din kayo kung ano yung mga problema nyo dito sa Cabal.